Hi mga mare! Magandang buhay! Namiss ko kayo! So for today's video, I will be making my very own version na special tuna nuggets. Napaka-easy lang nitong gawin. Perfect tong pang-ulam at pang-baon ng inyong mga anak. Kaya stay ka lang dyan at panoorin mo ako kung paano ko to gawin. So first, kailangan lang natin dito ng isang 420 grams na canned tuna. Napakasarap nga ng tuna na to. At favorite ko na to dati pa. Century tuna ba kaya naman? Pagalawin mo ang baso. Anyways, after natin buksan, i-drain lang natin yan at tatanggalin natin yung oil or yung sauce niya. Then itinakta ko lang yan ng itinakta para walang matira at para hindi masayang. Ubus na ubus talaga yan. Dapat lahat ng bagay pinapahalagahan. Ganun yun, Mars. So i-make sure lang natin na wala na talaga siyang oil. And then after that, lagay lang natin yan sa isang mixing bowl. So nag-prepared na ako ng 1 cup carrot and kinat ko lang yan into small pieces. Sobrang dali lang nito. And then maglalagay din tayo dyan ng 1 cup potato. At isama na natin dito yung 1/4 cup red onion. Ikakat lang natin ulit yan into small pieces. Oops, di pa yan tapos. Meron pa. Syempre ang partner niya. Add lang tayo ng 5 cloves garlic. Kala mo tapos na, no? Huwag ka excited. Mag-add din tayo ng spring onion para perfect ang ingredients. Syempre hindi magpapahuli ang 2 medium eggs. Sobrang importante niyan. At dagdagan pa natin itong 1 teaspoon chicken powder. Isama na natin yung 1 teaspoon black pepper. And then 2 tablespoon na liquid seasoning. Ay, ang bongga. Syempre kasama natin dito yung 1 cup breadcrumbs. And last, mag-add lang tayo dyan ng 1/2 cup cornstarch. Yan, lagay mo lang yan lahat. Yun, perfect. And then after that, imimix lang natin yan ng mabuti. Hanggang sa mag-combine na yung lasa niya. Ginamit ko na nga dito yung aking mahiwagang kamay. Para halong-halo talaga. Iba talaga yung nagagawa ng isang kamay, no? Grabe ba? By the way, after natin siyang i-mix, mag-scoop lang tayo at i-form lang natin na pa-square like this. So kung na-i-form mo na lahat, lagay mo lang yan sa isang lalagyan. Then iline lang natin ng pantay-pantay at maayos. Yun. So after nun, nagsimula na ako magpainit ng cooking oil. Medyo marami-rami yung inilagay ko din eh. Dahil malakas tong makaubos ng mantika at dapat lubog siya sa mantika para mabilis maluto. Ganun yung sikreto dun, mare. At nasa katamtamang apoy lang para hindi mabibigla. Syempre, hintayin natin yan maging fry and golden brown. Like this. Kuwang-kuwa niya yung gusto kong ma-achieve. Sobrang nakakatuwa. Syempre, ipipirito pa natin yung natira. Dahan-dahan lang sa paglalagay para hindi matalsikan. Maging maingat tayo palagi. Always remember at matuto lang tayong maghintay. Eka nga nila, trust the process. Yung nadali mo, saktong-sakto. Malutong na talaga siya. Sulit ang paghihintay. At ang bango pa habang niluluto ko. Swak na swak din tong pang merienda. All in one. At pang sosyalan din ang datingan. Hindi magpapatalo. Napakasimple lang pero may masarap ka ng ulam at merienda. O diba ang syala? Boobs, di mo kaya. Kaya kung ako sa'yo, mare, gagawin ko na din to. Napakasarap. Promise. Hindi ka magsisisi. Kaya i-comment mo na rin, mare, kung taga saan ka. Para malaman namin kung hanggang saan umabot ng video na to. At huwag mo kakalimutan mag-like and share. Hintay mo. I-try mo na din to, mare. Napaka-budget recipe lang. Hindi nakakauma yung lasa. Papa-extra rice ka talaga. At gaganahan ka kumain. Dahil ibang-iba yung lasa. Solid na tuna nuggets. Try mo na. Bora na. Serve and enjoy. Bye-bye. Thanks for watching.